kumusta kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. At ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim na kaaway ng puso at utak. Paano linisin ang iyong nga ugat at pigilan ang stroke at atake sa puso? Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili, ano kaya ang tahimik na sumisira sa aking puso at utak araw-araw? Sa totoo lang may tatlong kaaway na hindi nakikita ngunit lihim na sumasalakay sa inyong nga daluyan ng dugo. Ang pamamaga, pamumuo ng dugo, blood clots, at ang pagbuongang plaka atherosclerosis mula sa naipong kolesterol. Ang tatlong elementong ito ay parang time bomb sa inyong katawan. Kapag sumabog, maari itong magdulot ng stroke, atake sa puso, pagpalya ng bato, o iba pang nakamamatay na komplikasyon. Ako si Dr. Renato Bagani at mahigit 35 taon na akong nakmamalasakit sa kalusugan, mapuso at utak sa Pilipinas at ibang bansa. Sa aking karera, libu-libong pasyente na may stroke at atake sa puso ang aking ginamot. Sa daming ang kwento ngang pag-asa mula sa kawalan, napagtanto ko ang isang kamangha-manghang katotohanan. Ang tatlong hindi nakikitang kaaway na ito ay tahimik na sumasalakay sa inyong nga daluyan ng dugo. Araw-araw, unti-unting nasisira ang daluyan ng dugo, ngunit hindi natin ito gaanong nararamdaman. Subalit, ang magandang balita ay sapat na tayong makakapaglinis ngang ating mga ugat at maprotektahan ang ating circulatory system. Ito ang dahilan kung bakit ako nakikipausap sa inyo ngayon, upang ipaliwanag ang mga nakakapinsalang mekanismo at magbahagi ang mga simpleng pagbabago sa gawi sa pagkain upang mabawasan ang panganib ng stroke at maprotektahan ang ating puso, utak at bato. Nais kong bigyang diin na ang ibabahagi ko ay hindi lamang batay sa aking karanasan sa klinika, kundi sa maraming mapagkakatiwalaang siyentipikong pag-aral. Kung makikinig kayo hanggang sa huli, sigurado akong makukuha ninyo ang isang roadmap sa paglilinis ng nga daluyan ng dugo na madaling ilapat anuman ang edad. Bago magpatuloy, paki-like, subscribe, at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang aking mapraktikal na payo sa kalusugan araw-araw. Mga sanhing stroke at atake sa puso. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit humihina ang ating mga daluyan ng dugo sa paglipas ng panahon? Bakit may mga tao na, sa parehong edad, ay maagang nakakaroon ng stroke samantalang ang iba ay malusog at malinaw pa rin ang pag-isip? Ang sagot ay nasa ating endothelium, ang pananggalang na pader ng ating madaluyan ng dugo na unti-unting nasisira araw-araw dahil sa ating mga gawi sa pamumuhay. Una, isipin ninyo ang ating katawan bilang isang komplikadong sistema ng tubo. Ang daluyan ng dugo ay matubo na nakdadala ng buhay. Upang ang matubong ito ay dumaloy ng maayos, nang hindi tumutulo o nababarahan, kailangan natin ang isang proteksyon na patong na tinatawag na endothelial cells. Madalas ko itong tinatawag na protective fence o rust-proof pane ng daluyan ng dugo. Ang malusog na endothelium ay pumipigil sa mga nakakapinsalang bagay na dumikit. Hindi makakaipon ang kolesterol, hindi magdidikit ang platelets upang magbuong ang blood clots, at hindi makakapamaga ang white blood cells. Sa madaling salita, kung nananatili ang endothelium, ang inyong madaluyan ng dugo ay magdadala ng dugo ng mayos sa puso, utak, bato at bawat sulok ng katawan, tulad ng isang malinis at maluwag na highway. Subalit, kapag nagsimulang masira ang pananggalang na ito, dumarating ang panganib. Isipin ninyo ang mga tubo sa inyong bahay na nagsisimulang makagasgas o kalawangin. Kahit isang maliit na bita lamang ay magdudulot ng pagdami ng dumi, kalawang at iba pang materyales. Ganon din sa daluyan ng dugo. Kapag nasira ang endothelium dahil sa alta presyon, hindi matatak na blood sugar, paninigarilyo o masamang gawi sa pagkain, binubuksan ninyo ang pinto sa tatlong pinakamalaking kaaway,
pamamaga, atherosclerosis, at blood clots. Dito nag-iipon ang kolesterol, nagdudulot ng pamamaga ang white blood cells at nagdidikit ang platelets upang magbuo ng blood clots. Ang lahat nga ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang mapanganib na whirlpool na unti-unting nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo at sa isang punto nang walang babala ay nagdudulot ng stroke o atake sa puso. Isa sa pinakamalaking kaaway ng endothelium ay ang sedentary lifestyle o kakulangan sa ehersisyo. Kapag matagal tayong nakaupo, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at ang mga daluyan ng dugo ay madaling barahan tulad ng tubig na hindi umaagos, na nagiging sanhing pagbuo ng blood clots. Ayon sa iba't ibang pag-aral, ang pag-upo lamang ng tuloy-tuloy sa loob ng 3,4 na oras ay nagpapalapot ang dugo at kapansin-pansin na nagpapataas ang panganib ang pagbuo ng blood clots. Susunod ay ang obesity. Ang partikular na taba sa tiyan ay hindi lamang nagpapabigat sa katawan kundi kumikilos din bilang isang inflammation factory na patuloy na gumagawa ang mana nakakapinsalang sangkap na umaatake sa endothelium at mabilis na nagpapabilis ang pagtanda ang mana daluyan ng dugo. Kaya, ang taong obesa ay may mas mataas na panganib ng cardiovascular disease at stroke. Hindi rin maiwasan ang paninigarilyo. Ang isang hitit ng uso ng sigarilyo ay naglalaman ng libu-libong nakakalason na sangkap kabilang ang direktang sumisira sa endothelial cells, nagpapaspang sa daluyan ng dugo, at nagpapabilis sa pagdikit na kolesterol. Ang mga naninigarilyo at maging ang mga nakalantad sa secondhand smoke ay 2 beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng cardiovascular disease kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Isa pang tahimik na sala rin ay ang alta presyon. Kapag mataas ang presyon ng dugo, ang daloy ng dugo ay bumubulusok sa dingding ng daluyan ng dugo tulad ng gaalon na nag-iwan ng maliliit na sugat sa endothelium. Ang mamaliliit na sugat na ito ang nagiging pinto kung saan nagsisimula ang atherosclerosis at blood clots. Subalit, ang pinakamalakas kong gustong bigyang diin ay ang gawi sa pagkain. Ang pagkain na ating kinakain araw-araw ang nagtatakda kung ang endothelium ay mananatiling malusog o masisira. Ang mapinrosesong asukal, pinritong pagkain, at ultra-processed foods ay nakakalmot sa pananggalangang daluyan ng dugo na parang kutsilyo. Tapat kong itatanong sa inyo, gaano karaming instant food, noodles, tocino, longganisa, delata, at chips ang nasa inyong pantry o refrigerator? Kilala at maginhawa, marami sa mga ito ang inihahain sa hapagkainan maraming pamilya, ngunit sa katunayan, ang mga ito ang lihim na sumisira sa inyong daluyan ng dugo araw-araw. Tinatawag natin ang ito na ultra-processed foods, at bagamat kaakit-akit sa paningin, ang kanilang panganib ay higit pa sa ating inaakala. Ang mapagkain ito ay nagtatago ng napakaraming asukal na hindi nakikita. Maaari ninyong isipin na isang pakete lamang ito ng instant noodles, ngunit ang sabaw ay puno ng asukal, asin at masasamang langis. Ang matocino at longganisa ay naglalaman ng preservatives, pangkulay at flavorings, habang ang cake, candies at soft drinks ay halos pawang pinrosesong asukal. Kapag ang masangkap na ito ay pumasok sa katawan, pinasisigla nila ang pankreas na maglabas ng labis na insulin at sa huli, ang natitirang enerhiya ay naipon bilang visceral fat at ang taba na ito ang nagiging inflammation factory na patuloy na naglalabas ng masangkap na sumisira sa dingding ng madaluyan ng dugo. Dagdag pa rito, ang ultra-processed foods ay naglalaman ng maraming binagong taba. Ito ay hindi magandang taba tulad ng sa isda, mani, o vegetable oils kundi murang at pinrosesong taba na tumatagal ng matagal. Kapag ang mga taba na ito ay pumasok sa dugo, madali silang na-oxidize. Dumidikit sa dingding daluyan ng dugo,
nabubuo ang plake at nadudulot ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang inyong madaluyan ng dugo ay nagiging parang kalawang na tubo na maring barahan anumang oras. Nakikita ninyo, ang isang maginhawang pagkain ngayon ay maaring maging sanhing stroke o atake sa puso sa hinaharap. Hindi ito pananakot kundi isang matibay na resulta na pinatunayan ng daan-daang medikal na pag-aral. Kaya't mahalaga na maingat na suriin ang ma-label ngang pagkain at iwasan o bawasan ang mga processed foods na puno nga asukal at masasamang taba. Ang pangalawang pagkain na sumisira sa endothelium ay ang mga pagkaing naglalaman ng pinrosesong asukal. Ito ang matamis na mamamatay na tahimik na sumisira sa ating mga daluyan ng dugo at utak araw-araw. Ang asukal ay hindi lamang nangahulugang matamis na lasa. Kapag ang pinrosesong asukal, lalo na sa soft drinks, cookies, candies, at kahit sa tila inosenteng puting tinapay, ay pumasok sa katawan, mabilis na nagre-react ang pancreas upang maglabas ng labis na insulin. Ang labis na insulin na ito ay nagpapalit ng natitirang enerhiya sa taba na pangunahing naipon sa paligid ng tiyan, atay, puso at pancreas. Ang mas mapanganib ay ang visceral fat ay hindi lamang nananatiling walang ginagawa kundi, tulad ng isang maliit na pabrika, ay gumagawa ng mga sangkap na nagdudulot na pamamaga na direktang umaatake sa dingding ng mga daluyan ng dugo at sumisira sa endothelium. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa dingding ng daluyan ng dugo, madali itong dumikit sa masamang kolesterol, platelets at white blood cells na bumubuo ng atherosclerosis at ito ang simula ng atake sa puso o stroke. Subalit, ang pinsala ng asukal ay hindi nagtatapos dito. Ayon sa mga pag-aaral sa neurolohiya, pinasisiglang ang asukal ang ilang bahagi ng utak sa paraang katulad ng paninigarilyo o pagka-addict sa droga. Ibig sabihin, mas marami kang kainin, mas lalo mong hahanapin ito na bumubuong isang vicious cycle. Kaya't madalas na hindi ka makahinto sa isang latang soft drinks o ilang candy na humahantong sa isang gawi. Ang mas malaking problema ay ang asukal ay nakatago sa napakaraming processed foods. Ang isang slice ng puting tinapay, isang kutsara ang tomato sauce, o isang paketa ang cereal ay maaring maglaman ng ilang kutsara ang pinrosesong asukal ng hindi natin nalalaman. Kaya, malinaw na inirekomenda ng World Health Organization, WHO, na ang pagkonsumo ng idinagdag na asukal sa pagkain at inumin ay hindi dapat lumampas sa 25 gramo sa isang araw o 6 na maliit na kutsarita. Gayunpaman, ang isang latangan soft drinks ay naglalaman ng higit sa 35 gramong asukal na higit pa sa ligtas na limitasyon. Ang pangatlong pagkain ay isang lihim na kaaway na halos araw-araw nating nakikita ngunit hindi natin napapansin. Ito ay ang refined flour o pinrosesong harina. Bagamat tila inosente, sa katunayan ay kasing delikado ito ngang asukal o masasamang taba. Sa bawat pagkain ng puting tinapay, pasta na gawa sa pabrika o cake mula sa bakery, nahaharap ang ating katawan sa isang abnormal na pagtaas ng insulin. Ang pancreas ay naglalabas ng labis na insulin upang iproseso ang napakabilis na sumisipsip na starch. Bilang resulta, ang asukal ay nagiging visceral fat na nagdudulot ng taba sa tiyan at kasabay nito ay naglalabas ng maraming inflammatory substances na sumisira sa dingding namga, daluyan ng dugo at nagpapabilis ng arteriosclerosis. Isipin ninyo ito, ang whole wheat flour ay parang brown rice na may balat pa, nagbibigay ng maraming fiber at vitamina, nagpapalaki ng magandang bakterya sa bituka at nagpapapanatag ng blood sugar. Sa kabilang banda, ang refined flour ay hindi.
Ang masustansyang balat at mikrobyo ay tinanggal at ang natitira ay walang laman na starch. Ito ay parang asukal na nakpapanggap na mabilis na dumadaloy sa dugo. Kaya, ang pagkain ng maraming refined flour ay nagpapabigat sa puso at utak at nagpapataas ng panganib ng stroke. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang paniniwala na ang lahat ng rye bread o cereal ay mabuti para sa kalusugan. Ngunit mahalagang suriin ang label. Maraming produkto ang naglalagay lamang ng kaunting caramel coloring o butil upang magmukhang malusog, ngunit sa katunayan ay gawa sa refined flour. Ang sikreto ay maghanap ng 100% whole grain o whole wheat na label. Kapag pumipili ng bigas, sa halip na kumikinang na puting bigas, pumili ng brown rice na nagpapanatili ng fiber upang mas matagal na mabusog at mapanatag ang blood sugar. Kung nagpalaman kayo ng mantikilya sa puting tinapay ngayong umaga, subukan ninyong maglagay ng gulay o pinakuluang itlog sa isang slice ng whole grain bread simula bukas. Kung madalas kayong kumakain ng instant noodles, palitan ito ng brown rice noodles o soba na gawa sa buckwheat. Ang maliliit na pagbabago na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng dugo kundi nagpapanatili rin ng mas maluso na utak at puso. Ang tatlong pagkaing nabanggit ko na sumisira sa endothelium ay sa huli ang pangunahing sanhing stroke at atake sa puso. Ngayon, tingnan naman natin ang pagkain na, sa kabaliktaran, ay naglilinis ng madaluyan ng dugo at lumalaban sa mga nakakatakot na sakit. Una ay ang mga pagkaing mayaman sa maluso na taba. Kapag naririnig ninyo ang taba, marami sa inyo ang agad na naisip ang taba sa tiyan, baradong daluyan ng dugo, at hindi kontroladong pagtaas ng timbang. Ngunit sa katunayan, hindi ito ganon kasimple. Hindi lahat ng taba ay masama, at kung pipiliin ng tama, maari pa itong maging tagapagtanggol ng inyong puso at utak. May dalawang uri ng kolesterol sa ating katawan. Ang LDL, na madalas tawaging bad cholesterol, ay nagdadala ng kolesterol sa maugat na madaling nagdudulot ng atherosclerosis. Sa kabilang banda, ang HDL, na tinatawag na good cholesterol, ay nagdadala ng natitirang kolesterol pabalik sa atay para iproseso. Ngunit sinasabi ngang modernong medisina na hindi lamang ito ang basehan sa pahusga sa kalusugan ng puso. Ang mas mahalaga ay kung anong uri ng taba ang kinakain natin araw-araw. Ang masasamang taba, lalo na ang trans fats at saturated fats, ay ang tahimik na salarin. Ang maito ay nakatago sa fast food, instant noodles, french fries, factory-made cakes at cookies, margarine, matatabang pulang karne, tocino, longganisa, at iba pang processed meats. Kapaang taba na ito ay pumasok sa katawan, madali silang na-oxidize, dumidikit sa dingding ng manadaluyan ng dugo, na dudulot ng pamamaga, at sa huli ay nagbubuo ng blood clots. Bilang resulta, ang mga ugat ay unti-unting lumiliit, hindi nagiging mayos ang sirkulasyon ng dugo, at malaki ang panganib ng stroke at atake sa puso. Sa kabilang banda, ang magandang taba ay parang pampadulas para sa ating mga daluyan ng dugo. Ang mahalimbawa nito ay ang maisda sa dagat tulad ng salmon, mackerel at herring. Mani tulad ng walnuts at almonds. At vegetable oils, tulad ng olive oil at sesame oil. Ang ito ay mayaman sa omega-3 at antioxidants na nagpapababang pamamaga, nagpapapanatang ang presyon ng dugo, at pumipigil sa pagdikit ng masamang kolesterol sa dingding ng madaluyan ng dugo. Upang mas madaling maunawaan, narito ang ilang halimbawa. Kung nakasanayan ninyo ang inihaw na liempo, subukan ninyong mag-ihaw ng bangus at kainin ito kasamang brown rice. Kung dati ay nagpapalaman kayo ng mantikilya sa puting tinapay sa umaga, palitan ito ng mainit na oatmeal na may mga piraso ng walnuts. Sa halip na ordinaryong cooking oil sa pagpiprito, subukan ninyong gumamit ng olive oil o sesame oil sa paggisa ang gulay.
Ang mamaliliit na pagbabago na ito ay sama-samang naglilinis ng inyong madaluyan ng dugo, nagpapalakas ng puso, at nagpapalinaw ng utak. Ang tanong ko sa inyo ay ito, anong taba ang pipiliin ninyo sa inyong hapagkainan ngayon? Kaaway ba ang puso o matibay na kaalyado? Pangalawang pagkain, fiber. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang ilang tao ay matagal na busog at magaan ang pakiramdam pagkatapos kumain, samantalang ang iba ay mabilis na nagugutom at napapagod? Ang sikreto ay nasa isang sangkap na madalas nating nakakalimutan, ang fiber. Hindi ito maaring maliitin. Ang fiber ay ang hindi nakikitang tagapagbantay na nagpo-protekta sa inyong daluyan ng dugo, utak at puso. Kung sapat ang inyong fiber intake, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Matagal na buso, mas kaunting craving sa matatamis, at matatag na blood sugar. Pinapabagal ngang fiber ang paglabas ngang pagkain mula sa tiyan na nagpapabagal sa pagdaan ngang pagkain sa bituka kaya't pumipigil sa biglaang pagtaas ngang insulin na sumisira sa mga daluyan ng dugo. Bukod pa rito, ang soluble fiber na matatagpuan sa oats at munggo ay parang espongha na sumisipsip ngang masamang kolesterol na nagpapababangang panganib ng arteriosclerosis. Ngunit ang benepisyo ng fiber ay hindi nagtatapos dito. Kapag nakarating ang fiber sa malaking bituka, nagiging pagkain ito ang magandang bakterya na nagre-regula ng immune system, nagpapababa ng tahimik na pamamaga at gumagawa pa ng vitamina B at K. Ipinapakita nga iba't ibang pag-aral na ang diet na mayaman sa fiber ay nagpapababa ng panganib ng cardiovascular disease at stroke ng 20,30%. Ibig sabihin, sa kaunting pagbabago lang sa inyong gawi sa pagkain, makakagawa kayo ng natural na pananggalang laban sa sakit. Kaya, ano ang dapat nating kainin upang madagdagan ang fiber? Hindi ito mahirap. Kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti ang inyong diet araw-araw. Sa umaga, sa halip na puting tinapay, subukan ninyo ang mainit na oatmeal na may walnuts o almonds. Sa tanghalian, sa halip na isang malaking serving ng adobo, subukan ninyo ang isang mangkok ng pinakuluang gulay at nilagang munggo na nagbibigay ng sapat na fiber at malusog na protina. Sa gabi, sa halip na pritong isda, subukan ninyo ang inihaw na isda na may pinakuluang broccoli at brown rice. Madali itong diges at nakakabawas din sa pag-ipon ng taba sa dugo. Maging ang pamilyar na kimchi o atsara, kung kinakain sa tamang dami, ay nagbibigay ang magandang bakterya at fiber sa bituka. Ang mga pagpipiliang ito ay masarap at nagsisilbing natural na pananggalang para sa inyong mga daluyan ng dugo at utak. Kaya, muli akong magtatanong sa inyo, may sapat bang gulay at fiber mula sa whole grain sa inyong hapagkainan ngayon? Hindi lamang ito simpleng pagkain kundi isang natural na gamot na kailangan para sa malusog at mahabang buhay. Pangatlo, mga pagkain na mayaman sa antioxidants. Alam ba ninyo, ang pinakamapanganib ay hindi ang masamang kolesterol mismo kundi ang pagiging kalawang nito at pagka-oxidize sa loob ng katawan na nagiging tunay na banta sa puso at utak. Dito lumalabas ang antioxidants bilang hindi nakikitang bayani. Ang antioxidants ay kumikilos tulad ng isang proteksyon na patong sa metal, pinipigilan ang masamang kolesterol na masira at dumikit sa dingding ng mga daluyan ng dugo na humahantong sa pagbara. Sa madaling salita, ang antioxidants ang susi sa pagpapanatiling ang inyong madaluyan ng dugo na bata at malusog. Ang magandang balita ay hindi na kailangan pang lumayo upang hanapin ito. Ang antioxidants ay matatagpuan sa ating pang-araw-araw na pagkain. Isang plato ng sariwang gulay, isang matamis na orange, ilang piraso ng blueberries o strawberries, lahat ay puno ng antioxidants, maging ang inyong paboritong pagkain.
tulad ngang isang mainit na tasang green tea sa umaga o isang piraso ng dark chocolate na may 70% o higit pang kakao ay mahalagang pinamulan. Ayon sa malalaking pag-aral, ang nga taong may diet na mayaman sa antioxidants ay may kapansin-pansing mas mababang panganib ng cardiovascular disease at stroke kaysa sa mga kumakain ng kaunting gulay at prutas. May ilang nakarinig ng tungkol sa antioxidants sa red wine, lalo na ang resveratrol na nakmula sa ubas. Totoo ito, ngunit hayaan ninyong linawin ko na ang pag-inom ngang alak ay hindi lamang ang paraan at hindi rin ang pinakamahusay na paraan. Kung gusto ngang isang malusog na tao na mag-enjoy ng kaunti, ang ligtas na limitasyon ay humigit kumulang 100,100 ml, isang maliit na baso, sa isang araw para sa kalalakihan at hanggang kalahating baso para sa kababaihan. Gayunpaman, kung mayroon kayong sakit sa atay o puso o umiinom ng gamot, mas ligtas at mas masustansiya ang pag-iwas o pagpapalit nito ng natural na red grape juice. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong ipaabot sa inyo ay gawing pang-araw-araw na kasama ang prutas at gulay at natural na pagkain na mayaman sa antioxidants. Ang isang iba't ibang hapagkainan ay hindi lamang nakakatuwa sa mata kundi nagpoprotekta rin sa inyong puso, memorya at habang buhay. Kaya, ang tanong ko sa inyo ngayon ay ito: anong gulay o berry ang idaragdag ninyo sa inyong susunod na pagkain upang magsilbing natural na pananggalang laban sa kalawang sa inyong katawan? Pang-apat, tsokolate. Marami sa inyo ang siguro ay agad na naisip ang pagiging matamis at nakakaakit nito, ngunit may guilt na nakakapagtaba at nakakapinsala sa puso kung kakainin ng marami. Ngunit ang nakakaintrigang katotohanan ay hindi lahat ng chocolate ay masama. Ang problema ay nasa kung anong chocolate ang pipiliin ninyo. Ang chocolate na may 70% o higit pang kakao ay naglalaman ng flavonoids. Ito ay isang malakas na antioxidant na nagpapababa ng pamamaga, nagpoprotekta sa endothelial cells na mga daluyan ng dugo, at nagpapababa ng panganib ng pagbuo ng atherosclerosis at blood clots. Ayon sa iba't ibang internasyonal na pag-aaral, kabilang ang mula sa European Society of Cardiology, ang mataong regular na kumakain ng maliit na dami na dark chocolate na mayaman sa kakao ilang beses sa isang linggo ay may mas mababang panganib ng cardiovascular disease kaysa sa mahindi. Sa kabilang banda, ang milk chocolate at processed chocolate products ay isang matamis na bitag na hindi napapansin ng marami. Sa katunayan, halos walang kakao at puno itong pinrosesong asukal, saturated fat at additives. Ang madalas na pagkonsumo nito ay hindi lamang nagdudulot ng pagtaas ng timbang kundi nagpapabilis din ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo, na nagbibigay ng malaking pasanin sa presyon ng dugo, cardiovascular system, at kalusugan ng utak. Subukan ninyong isipin ang pagkakaiba. Ang isang piraso nga 85% dark chocolate ay nagbibigay nga flavonoids na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo, samantalang ang isang bar ngang milk chocolate ay katumbas ngang ilang kutsara ng puting asukal. Ang isa ay natural na gamot para sa puso at utak, habang ang isa ay lihim na kaaway ngang daluyan ng dugo. Kaya kung mahilig kayo sa chocolate, siguraduhing pumili kayo ng dark chocolate na may 70% o higit pang kakao at sapat na ang isang piraso sa isang araw. Ito ay isang simple ngunit makapangyarihang gawi na nagbibigay kasiyahan sa panlasa habang nagpoprotekta sa kalusugan ng puso at utak at pumipigil sa stroke. Ito ay isang matalinong pagpipilian. Mga kababayan, ang pagkain ay parang gamot na inilalagay natin sa ating katawan araw-araw. Ang ilang pagkain ay tahimik na nagpaparumi sa mga ugat, ngunit ang iba naman ay parang walis na naglilinis ng mga daluyan ng dugo. Ngunit hindi sapat ang tamang pagkain lamang.
Ang isang siyentipikong gawi sa pamumuhay ang pundasyon sa pagpapanatili ngang malinis na ilog ngang buhay sa ating katawan. Kaya, bukod sa hapagkainan, ano pa ang dapat nating gawin upang linisin ang nga daluyan ng dugo at protektahan ang puso? Patuloy nating alamin. Marami sa inyo ang nag-isip na upang maprotektahan ang puso at maiwasan ang stroke, kailangan ng maraming ehersisyo, maraming libreng oras, at modernong gym. Ngunit sa katunayan, kabaliktaran ito. Ang maliit ngunit regular na paggalaw araw-araw ang ginintuang sekreto sa paggawa ng malusok na mga daluyan ng dugo. Sa halip na elevator, umakyat ng ilang palapag sa hagdan, at sa halip na sumakay ng bus hanggang sa inyong bahay, bumaba kayo ng isa o dalawang hintuan at maglakad. Ang mas simpleng hakbang na ito ay parang libreng gamot na walang side effect na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapapanatak ng presyon ng dugo. Kung possible, kahit 20,30 minuto lamang ng light exercise araw-araw ay makakagawa ng malaking pagbabago sa kalusugan. Hindi niyo kailangang pumunta sa gym o mag-ehersisyo ng sobra. Ang mabilis na paglalakad sa parke, paglanghap ng sariwang hangin at malalim na paghinga, at simpleng stretching sa umaga ay sapat na. Sa bahay, ang makilos tulad ng pagtataas ng dulungang paa o pagbangon at pag-upo sa upuan ay makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at makakapagpalakas ng makalamnan sa binti. Ipinapakita ngang iba't ibang malalaking pag-aral na kahit 150 minuto lamang ng ehersisyo sa isang linggo o mas mababa sa 30 minuto sa isang araw ay nagpapababa ng malaki sa panganib ngang stroke, diabetes, alta presyon at cardiovascular disease. Ang regular na ehersisyo ay nagpapalakas ng buto, nagpapalinaw ng isip, at nakakatulong sa masarap na pagtulog. Ang mahalaga ay hindi ang matinding ehersisyo kundi ang regular na paggawa nito, kahit kaunti lang, at gawin itong isang gawi. Ituring ninyo ang 30 minuto ang paggalaw araw-araw bilang isang libre ngunit epektibong natural na gamot. Ito ang magpapahabang ang inyong buhay at magpapuno ng kasiyahan sa inyong pamumuhay. Sa pamamahalang timbang, ang mahalaga ay hindi ang biglaang pagbaba ng timbang sa maikling panahon o ang sapilitang pagpayat, kundi ang pagpapanatilingang malusok na timbang sa mahabang panahon. Inirekomenda ng mga doktor ang isang ideal na body mass index BMI sa pagitan ng 18.5 at 23.5. Sa saklaw na ito, ang puso, daluyan ng dugo, at mga organo ay gumagana ng matatag, at ang panganib ng stroke at sakit sa puso ay kapansin-pansin na nababawasan. Ang paraan upang makamit ito ay hindi ang matinding diet kundi ang siyentipikong pag-regulate ng inyong pang-araw-araw na diet. Unahin ang sariwang gulay, prutas, whole grains, at lean seafood, at bawasan hanggat maaari ang pritong pagkain, matatabang pulang karne, matatamis na pagkain, at soft drinks. Kapag gumaan ang inyong katawan, magiging matatag din ang presyon ng dugo, hindi mapapagod ang puso, at magiging mas madali ang pahinga. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang pagbaba lamang ni 0,10% ng timbang ay nagpapababa ng panganib ng cardiovascular disease ng 20,30%. Kaya, ang isang balanseng diet ngayon ay isang mahalagang puhunan para sa kalusugan at habangang buhay bukas. Ang diabetes ay tinatawag na tahimik na kaway nga daluyan ng dugo. Ito ay dahil tahimik itong sumisira sa loob ng hindi natin nalalaman. Kapag patuloy na mataas ang blood sugar, ang maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay ng dugo sa puso, utak, bato, at mata ay unti-unting nasisira, tumitigas, at lumiliit na nagpapataas ng panganib ng stroke o atake sa puso. Kung mayroon kayong sakit na ito, ang pinakamahalaga ay ang mahigpit na pamamahala ng blood sugar. Hindi ito komplikado, regular na pagkain, bawasan ang matatamis, unahin ang gulay, isda, at whole grains,
at regular na mag-ehersisyo upang matulungan ang katawan na gumamit ng natitirang asukal. At gusto kong bigyang diin na huwag ninyong ititigil ang inyong gamot ng basta-basta dahil lang sa tingin ninyo ay bumuti na ang inyong katawan. Maraming emergency cases ang nangyari dahil sa pagkakamaling ito. Tandaan na ang pagsunod sa tagubilin ng doktor ang inyong pananggalang para sa inyong nga daluyan ng dugo at buhay. At huli, hindi natin maaring balewalain ang paninigarilyo. May katotohanan akong gustong bigyang diin. Ang paninigarilyo ang numero 1 kaaway ngang daluyang dugo. Kahit isang stick lang ng sigarilyo, agad na pinapakipot ng usok ng sigarilyo ang maugat, pinapalapot ang dugo, at nagpapataas ng malaki sa panganib ng pagbuo ng blood clots. Ang mga blood clots na ito ay maring maklakbay patungo sa puso o uta na nagdudulot ng biglaang atake sa puso o stroke. Kaya, kahit ilang stick lang sa isang araw, ang mananinigarilyo ay ilang beses na mas mataas ang panganib ng cardiovascular disease at stroke kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Ang malalaking medikal na pag-aral sa buong mundo ay nagpapatunay na sa loob lamang ng ilang linggo ng pagtigil sa paninigarilyo, nagiging matatag ang presyon ng dugo at tibok ng puso, nagsisimulang maglinis ang baga, at pagkaraan ng ilang taon, ang panganib ng sakit sa puso ay maring bumaba sa halos kaparehong antas ng mahindi naninigarilyo. Sa madaling salita, bawat araw na hindi kayo naninigarilyo ay isang araw na nagpapahabang ang inyong buhay, nagpoprotekta sa inyong memorya, baga, puso, at kapayapaan ng